Let's clean up the table first before we start drinking. Saad na Logan bago niya sinimulang kunin ang mga plato. At dahil nasanay na rin naman ako na naglilinis kada pagkatapos kumain ay tumulong na rin ako. Hanggang sa kami lahat na naglilinis ng mesa dahilan para mabilis kaming matapos. Iba ka, Kendra? Pati sa Ivan ay napalinis mo ng mesa? Iba talaga ang love team nyo. Magtigil ka nga. Saway ko sa kanya sabay tingin kay Mr. Mondejo. Baka magalit na si Mr. Mondejo sa'yo. Sige ka. Magagalit ka ba sa akin, Ivan? Direktang tanong niya sa kaibigan. Napatingin na rin ako kay Mr. Mondejo at inabangan ang sagot niya. Tumingin pa siya sa akin bago siya umiling. No, she's my wife after all. Saglit kaming natigilan matapos niyang sumagot. Kasunod nito ang pag-alingaw-ngaw ng kinikilig na igik ni Mike. Wala na. Die hard fan na ako ng love team na to. Napainom na lang ako ng tubig para itago ang pagsilay ng ngiti ko. Simulan ang inuman! Tuluyan na nga nagsimula ang inuman. Kanya-kanya kami ng baso at magre-refill lang kung gusto pang magdagdag. Naglaro din ng card games ang apat at kung sino matatalo ay siyang iinom. Dahil hindi ko naman alam kung paano laruin iyon ay naupo na lang ako sa tabi ni Mike para manood. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa nila hanggang sa magdesisyon silang ibahin na naman ang laro. How about spin the bottle? Para naman makabawi sa Ivan dahil siya lang yata ang umiinom ng alak eh. Mapang-asar na sabi ni Mike sabay ngisi kay Mr. Mondejo. Hindi kasi ito nakatikim ng panalo kanina. Inis na bumaling si Mr. Mondejo sa kaibigan. Pinagbigyan ko lang kayo. Anya bago napatingin sa akin pero agad ding nag-iwas ng tingin. Medyo halata na ang pamumula ng mukha niya marahil ay tinamaan na siya sa alak. Okay, thank you po. Nakangising sagot ni Mike bago kumuha ng bote. Come on, let's make a circle. Kendra, sali ka na rin at nang hindi ka naman ma-out of place. Anya, tumango lang ako sa kanya bago naupo sa sahig. Tumabi sa akin si Logan at sa kabila naman si Mike habang nasa tapat ko si Mr. Mondejo at Noah. Simple lang ito. Ang matatapatan ng upper part ng bote ang siyang i-dare or iinom. Anya sabay paikot ng bote. Unang natapatan si Noah at pinapili siya kung iinom or kakanta. At dahil nakainom na ay nagkaroon na ito ng lakas ng loob at lumabas na rin ang kwelang side kaya kumanta ito kahit na napakasintonado ng boses. Para kang nagtatawag ng mga dolphin? Asar ni Mike, sabay paikot muli ng bote at sunod na natapatan ay si Logan. Kiss the one you like the most. Dare na Noah sa kanya. Bigla akong kinabahan at napalunok nang tumingin siya sa akin. At dumoble pa ang kaba ko nang magsimula siya lumapit sa akin at walang pagdadalawang isip na hinalikan ako sa noo. Dahilan para maghihiyawan sina Mike at Noah. Napatingin lang ako kay Logan habang bumabalik siya sa pwesto niya. Sunod kong tiningnan si Mr. Mondejo na nakatingin lang sa akin habang blanco ang mukha. Is this a confession? Reaksyon ni Mike bago pinaikot ang bote at napahiyaw siya nang tumapat naman ito sa akin. Make it hard, Logan. Pahirapan mo si Kendra. Tumingin sa akin si Logan. Kiss the one you like the most or chug this one. Anya sabay tapat sa akin ang isang baso ng punong-puno ng alak. Feeling ko, ako ang ikikiss ni Kendra. Nakangising sabi ni Mike, sabay nguso na para bang naghahanda ng halikan ko. Nakagat ko ang labi ko bago mabilis na kinuha ang baso at nilagok ang lahat ng laman noon kahit na hindi ko alam kung kaya ko pa ba ang sipa ng alcohol. Sorry pero wala akong gusto sa inyo. Sambit ko sabay pahid sa magkabilang gilid ng bibig ko. Okay, next! Sunod na tumapat ang bote kay Mr. Mondejo at dahil hindi ko alam kung ano ipagagawa sa kanya dahil natatakot ako na baka magalit siya, ay si Mike na lang ang pinadare ko. Okay. Nag-unat ng kamay si Mike habang nakatingin sa akin kasabay ng pagsilay ng ngisi niya ay ang pagkindat niya sa akin. I want you to make Kendra drink another shot. Is that it? Okay. Mabilis na tugon ni Mr. Mondejo bago nagsalin sa baso. What? Make her take the shot from your own mouth, Ivan. Nakangising dagdag ni Mike. Napatingin ako kay Mr. Mondejo dahil akala ko iinom siya ng alak kaysa gawin ang dare. Pero nanlaki ang mga mata ko nang maglagay siya ng alak sa bibig niya sabay lapit sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na gumalaw o magsalita man lang. He quickly grabbed me by my shoulder and pressed his lips against mine. Pagkalapat ng labi niya ay siyang pagsalin niya ng alak sa bibig ko. At hindi pa natatapos doon, hinawakan niya ang pisngi ko at pilit na ibinuka ang bibig ko gamit ang dila niya. At hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at hinayaan ko lang siya. Lasan-lasa ko pa ang alak sa bibig niya. Hoy! Stop! Hoy, Ivan!
Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Mike. Doon ko lang naalala na may mga kasama pala kami. Kamunti ko nang makalimutan. Mabilis kong naitulak si Mr. Mondejo kasunod ng pag-iinit na magkabilang pisngi ko. Oh, that was hot! Komento ni Noah kaya mas lalo pa ako nahiya. Hindi ko na tuloy alam kung paano sila haharapin. This is not fun anymore. Think of another game. I'll just go and take a piss. Better come up with a funnier game when I get back. Mabilis na sambit ni Mr. Mondejo bago ito tumayo at nagtungo sa kwarto niya. Susuka ka lang eh. Asar ni Mike bago umiling. Samahan mo na kay Andra at baka hindi na yun bumalik. Mike's right. Among the four of us, Ivan is the one with the lowest alcohol tolerance. He's just pretending he's not drunk but dumb. We all know his world is swirling already. Segunda naman ni Noah. So you better go after him and drag him back here. Sige na, Kendra. Giit ni Mike. Kayo pala. Nahihiyang tugon ko dahil hindi pa rin ako makapag-move on sa nangyari. Dama ko pa rin ang labi niya sa labi ko kahit na minuto na ang lumipas. Once Ivan gets out of the circle, hindi na yun babalik. He's freaking weak. But maybe if it's you, baka makumbinsi mo siyang bumalik. Paliwanag ni Mike sabay kindat sa akin. Or you can just tell him that Logan is hitting on you. Suporta naman ni Noah. I might really hit on you now that Ivan's gone. Prangkang sabi ni Logan sabay ngiti ng matamis. Napabugan na lang ako ng hangin sabay tayo dahil wala akong ibang choice kundi sundin ang sinasabi nila. Ayoko ding isipin ni Logan na okay lang sa akin na pormahan niya ako. Ivan, tawag ko na makarating ako sa hallway malapit sa kwarto niya. Ivan, balik ka na daw doon. Gusto ko sana siyang tawagin, sir, pero baka marinig kami ng dalawang staff na kasabayan namin. Isang attendant at isang chef. Marunong kasi si Mike na mag-operate ng yate kaya hindi na namin kinailangan pa ng pilot. Nang wala ko makuhang sagot ay nagdesisyon akong kumatok. Pero pagkatok ko ay tuluyang umawang ang pinto. Nang silipin ko ang loob ay wala siya doon. Sir? Mahinang tawag ko habang humahakbang papasok. Nang makapasok ako ay nakarinig ako ng lagaslas ng tubig kaya nagdesisyon ako lumapit sa banyo. Hindi nakasara ang pinto kaya malaya ko nakikita ang loob. At halos manlaki ang mga mata ko nang makita kong nakabulagta sa sahig si Mr. Mondejo habang umaandar ang shower. Sir, tarantang sabi ko bago mabilis na pumasok. Wala na akong pakialam kung mabasa man ako. Agad akong lumuhod sa sahig at akmang itatayo na sana siya na magmulat siya ng mga mata sabay kunot noong tumitig sa akin. What are you doing? Napaawang na lang ang bibig ko bago ako marahang napapikit. Saglit ako ng hina dahil sa magkahalong kaba at takot. Akala ko po kasi nadulas kayo pagkatapos nabagok. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang ilapat niyang hintuturo niya sa labi ko. Shhh! Napatingin ako sa kanya at doon ko napansin kung paano tumitig sa akin ang mapupungay niyang asul na mga mata. Sir, Kendra. Pabulong na sambit niya sa pangalan ko bago siya marahan tumayo. What did you do to me? Mahina niyang tanong habang palapit siya ng palapit sa akin. Todo atras naman ako dahil kapag hindi ko yun gagawin ay lalapat ang labi niya sa labi ko. Po? What did you do to me? Ulit niya sa tanong niya habang patuloy sa paglapit. Why do I feel like... Like? Saglit siyang tumigil at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Pagkatapos ay dahan-dahan bumaba ang titig niya sa labi ko. Like doing this. Anya at walang pagdadalawang isip akong hinalikan. Hindi na ako nakaatras pa dahil tuluyan ang bumangga ang likod ko sa pader ng banyo. Gusto ko sana siyang itulak palayo at gusto ko magpumiglas pero sa bawat hagod ng labi niya ay nararamdaman ko ang pagtakas ng lakas sa buong katawan ko. Ang unti-unting pagbaba ng mga depensa ko hanggang sa tuluyan ako sumuko at tumugon sa mga halik niya. Tuluyan ang natalo ng tawag ng aking laman ng aking isipan. Bumigay na ako sa sensasyong dala niya. Nagising ako nang tumama sa mukha ko ang mga sumilip na sinag ng araw mula sa maliit na bintana ng kwarto. Agad ako napatingin sa paligid para tingnan kung nasan ako dahil hindi pamilyar ang kwarto. Pero natigilan na lang ako na biglang bahain ng mga imahe ang isip ko. Mga imahe na mainit na tagpo sa pagitan namin ni Mr. Mondejo sa banyo kagabi. Mabilis na umakyat ang dugo sa mukha ko kasabay ng dahan-dahan panlalaki ng aking mga mata. Natutup ko na lang ang bibig ko bago ako impit na sumigaw dahil sa labis-labis na kahihiyang nararamdaman ko. We did it.
We had sex in the shower room. Mabilis akong bumangon at agad na tiningnan ang sarili ko sa salamin. Sobrang buhaghag ng buhok ko at may ilang pulang marka sa leeg at dibdib ko, kaya inayos ko na lang ang puting robang suot ko bago ako muling napaupo sa kama dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung lalabas ba ako? Ayoko silang harapin lalo na si Mr. Mondejo. Sigurado din akong alam na ng mga kaibigan niya na may nangyari sa amin dahil hindi na ako nakabalik matapos nila akong utusan na tawagin siya. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng yabag na mga paa na papalapit sa kinaroroonan ko kaya mabilis akong nagtalokbong ng kumot at nagkunwaring tulog. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagpihit ng seradura ng pinto kasunod ng pagbukas nito. Hindi ko alam kung sino ang pumasok pero wala na akong pakialam. Magkukunwari na lang akong tulog hanggang sa umalis siya. Kendra? Napamura na lang ako nang marinig ko ang boss ni Mr. Mondejo kasunod ng pagkalat ng amoy ng pritong pagkain hindi kalayuan sa akin. Kendra? Marahan niya ako niyugyug kaya wala na ako nagawa kundi ang imulat ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang gwapo niyang muka. Medyo magulo pa ang kanyang buhok pero bumagay pa rin ito sa kanya. I brought you breakfast. Kumain ka na. Casual niyang sabi pero pansin ko may pagbabago sa tono ng pananalita niya. Hindi ko lang matukoy kung ano pero meron. Thank you sir. Sambit ko na lang sabay kuha ng tray ng pagkain. Kala ko iaalis na siya pagkatapos niyang ibigay ang pagkain pero hindi pala. Umupo siya sa kabilang dulo ng kama. How are you feeling right now? Tanong niya sa akin habang direktang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ko tuloy magawan tumingin ng diretso dahil sa nakalulunod niyang tingin. Okay naman po sir. May masakit ba sa'yo? Kalmado niyang tanong. Wala po. Mabilis kong sagot bago mas ibinaba ang tingin ko dahil dama ko ang nakatutunaw niyang titig. Pero ang totoo ay medyo masakit ang parte sa pagitan ng mga hita ko. Nahihiyala ako magsabi sa kanya dahil ayoko din pag-usapan na nangyari kagabi. Ewan ko, basta ayoko lang. May kung anong pumipigil sa akin. About last night. Napamura na lang ako nang marinig ko mula sa bibig niya iyon. Hindi nga ako handa na pag-usapan iyon. Sir, wag na lang po natin pag-usapan. Sambit ko sa kanya at pilit na ngumiti. Mas makabubuti. No, we should talk about it. Putol niya sa sinasabi ko. I have to make sure that things are clear between us. Dagdag niya at ewan ko ba pero parang hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya. Na kahit hindi pa niya sinasabi ay nakikita ko na ang kakahantungan ng usapan namin. No feelings were involved in that sex. Sambit niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Hindi man lang siya nautal o kahit man lang nagdalawang isip na sabihin ang mga salitang iyon. Pero imbes na hiyaan lumabas sa mukha kong pagkadismayang nararamdaman ay ngumiti ako sa kanya at marahan tumango. Okay sir, don't worry. Yun din sana sasabihin ko sa inyo. Sabi ko na lang kahit ang totoo ay gusto ko siyang sigawan. Gusto ko magalit sa kanya dahil sobrang dali lang para sa kanya na sabihin ang bagay na iyon. Hindi man lang niya iniisip ang mararamdaman ko. Sana hindi lang niya iyon sinabi. Sana ipinaramdam na lang niya sa akin na tinayaan na ako mismo o makaisip na pure sex lang iyon at walang kahit na anumang feelings ang involved. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung anong dahilan ng pagpayag ko, ng pag-aalay ko ng katawan sa kanya. Siguro nadala lang din ako sa impluwensya ng alak. Okay, thank you for clearing things out with me. Anya, bago siya tumayo. I'll join the boys now. You should come too. Susunod po ako. Magbibihis lang po ako. Nakangiti kong tugon. Pinagmasdan ko siyang umalis ng kwarto at pagkasara ng pinto ay doon na nawala ang ngiti sa mga labi ko. Ramdam ko ang bahagyang kirot sa dibdib ko na hindi ko matukoy kung anong pinag-uugatan. Hindi ko na lang iyon pinansin at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagkain at nang makalabas na rin ako para lumanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos kong kumain ay napilitan na lang ako suotin ang basang two-piece ko dahil hindi pala ako nakapagdala ng extra na damit. Suot-suot ang puting roba ay lumabas ako ng kwarto para hagilapin ng 4 na barako. Looks like someone's really blooming. Nakangising bungad sa akin ni Mike sabay taas baba ng 2 kilay niya. Flowers bloom, best, when drizzled. Makahulog ang sabi niya sabay kindat sa akin. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan ang sinabi niya. Agad ako namula, lalo na nang mapansin kong nakatingin din sa akin sina Logan at Noah. Kahit na hindi nila sabihin ay alam kong yun din ang iniisip nila. I've already told you. I collapsed in the bathroom and Kendra helped me. Sabat ni Mr. Mondejo.
And the reason why she wasn't able to come back was she chose to stay by my side and wait for me to regain consciousness. You know you're not a good liar, Ivan. Malamig na sambit ni Noah. And we're not kids anymore. Dagdag pa niya. I heard moans from your room when I came to check on you. Q! Napatayo na si Mr. Mondejo at nagsimulang mamula ang mukha. Those were groans. I was growing in pain after falling. Bad liar. Nakangising sabat ni Mike. I don't see any marks that prove you fell. At isa pa, it was a woman's moan, okay? Noah clearly heard a woman's moan. At sa kantra lang naman ng babae sa yacht. Dagdag niya, sabay ngumisi ng matagumpay. Hindi ko alam kung paano sumingit at ipagtanggol ang sarili ko dahil alam kong huli na kami ni Mr. Mondejo. Magkakatotoo na ba lahat? Muling hirit ni Mike sabay ngisi sa akin. I don't think it's necessary to talk about things that should be kept private. Sabat ni Logan kaya natahimik ang grupo. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon ang mga mata niya bago siya bumaling sa iba. May nangyari man o wala. We should let them keep it to themselves. We have no rights to pry on something private and sensitive. Dagdag pa niya bago siya tumayo at mabilis na umalis. Well, hilaw nang umiti si Mike bago siya tumingin sa akin. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano sumagot. Naging awkward kasi ang atmosphere matapos ang sinabi ni Logan. It's fine, Mike. You don't have to apologize. That's what you get for getting a little extra to tease me. Sambit ni Mr. Mondejo bago siya tumayo. You should go to your rooms and prepare your things. Babalik na tayo sa island. I have an urgent meeting to catch, so we'll be going home early. Pag-iba niya sa usapan bago siya tumingin sa akin. But if you want to stay longer, you can stay here. Mabilis akong umiling. I am coming with you. Sagot ko dahil ano namang gagawin ko dito na mag-isa. Tumango lang siya sa akin bago siya umalis. Sumunod sa kanya si Noah at nang kami na lang ni Mike ang natira ay nagpaalam na rin ako sa kanya na pupunta muna ako sa kwarto ko. Pagkarating ko ay agad kong hinagilap ang cellphone ko para sana kumuha ng mga litrato pero natigilan ako na makita kong may text akong natanggap mula kay Lolo Henry. Walang pagdadalawang isip kong binasa iyon at hindi ko maipaliwanag pero nalamig ako matapos mabasa ang mga text niya. Let's have a talk when you get home, Iha. Just you and me. And please, don't tell me about this. Nakasanda lang ako sa railings ng yate habang pinagmamasdan ng kumikinang na karagatan sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Mag-isa lang ako dahil hindi ko alam kung nasa ng iba maliban kay Mike na siyang nag-ooperate ng yate. Mula kanina pagising ko ay hindi ko na sila nahagila pa, lalo na si Mr. Mondejo at Logan. Si Noah, tingin ko'y nasa kwarto niya at nagpapahinga. At dahil wala na ibang tao sa paligid ay nang pagdesisyonan kong kumuha na lang na litrato at mag-selfie para may remembrance ako. Pero nang pumosisyon ako sa isang direksyon ay napasigaw ako at kamunti ko pang mabitawan ng cellphone nang makita ko si Logan na nakatayo sa likuran ko. Agad akong lumingon at masama siyang tiningnan. You scared me! Tipid lang siyang ngumiti bago tumabi sa akin. Sorry kung natakot kita. Anya bago ipinatong ang magkabilang braso sa railings. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bulong niya na narinig ko naman din. Ha? Kumunot ang noo ko dahil kung makapagsalita siya parang kakilala niya ako. Wala. Sagot niya at marahang umiling. Sabi ko lang, ang ganda mo, Kens. Napangiwi ako nang tila may tumusok sa loob ng ulo ko pagkabanggit niya ng Kens. Pero saglit lang naman iyon kaya hindi ko nalang binigyang pansin. Are we that close para bigyan mo ako ng nickname? Pagsusungit ko sa kanya pero nginisian lang niya ako. Ang haba kasi ng pangalan mo. Kens is better. Paliwanag niya bago tumingin sa mga mata ko. Kumusta ka? Hindi ko napigilan ang pagkunot ng noo ko sa sinabi niya. Ang random naman ng tanong mo. Ngumisi siya at napailing. Fine. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang naman. I feel fine. Alanganing sagot ko dahil maging ako ay hindi ko alam kung kumusta ang pakiramdam ko. Bakit mo na itanong? Nagkabit balikat siya. Wala lang. I just want to know. Just checking on you. Huh, okay. Matapos kong sumagot ay nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan namin dalawa at hindi ko mapigilang makagat ang labi ko dahil ang awkward ng pakiramdam. Yung feeling na may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masabi-sabi. Hindi sa nag-a-assume ako, yun lang talagang nararamdaman ko lalo na't paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin. Pagkatapos balik na naman sa dagat ang tingin. So,
Hindi na ako nakatiis at binasag ko na ang katahimikan. Logan, gusto ko lang sanang klaruhin ang ilang mga bagay-bagay. Panimula ko sabay hinga ng malalim para humugot ng lakas ng loob na itanong ang mga bumabagabag sa akin. Thanks like? Marana akong tumangon na sumagot siya. Yun na ang signal ko para magpatuloy. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Bahagyang kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Like? Na gusto mo ako? Nakagat ko ang labi ko dahil tingin ko'y ang kapal na mukha ko para itanong iyon. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya bago siya tumitig sa mga mata ko at walang pagdadalawang isip na tumango. Yes, Kendra. I'm dead serious. Napaawang na lang ang bibig ko bago umiwas ng tingin. Napayuko ako at napatingin sa asul na karagatan habang pilit kong pinipili ang mga salitang sasabihin ko. Bakit? Sa dami ng gusto ko sabihin ay yun lang ang namutawi sa bibig ko. Gusto ko na lang sabunutan ang sarili ko. Because I like you. Tugon niya bago siya yumuko para hulihin ang mga mata ko. Alad. Dagdag niya at matamis na ngumiti sa akin dahilan para lumitaw ang nag-iisang dimple niya. Napatingin ako sa kanya. Logan is handsome. Hindi ko itatanggi iyon. Lalaking-lalaki ang dating niya. Astig. Siya na yata ang tunay na definisyon ng tall, dark, and handsome man. Pero kahit na ganoon na hindi talaga ako nakaramdam ng kahit na anong attraction sa kanya. Sa mga mata ko ay siya lang sa Logan at hindi nahihigit pa doon. Logan. Nakagat ko ang labi ko dahil hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa kanya pero kasi ayoko sayangin niya sa akin ang oras niya dahil wala siyang mapapala. Sigurado akong maraming babae ang naghahabol sa kanya kaya mas mabuti pang doon niya ituon ang atensyon niya. Buong tapang ko siyang tiningnan sa mata. Kung ano man yung nararamdaman mo, please itigil mo na. Naikuyom ko ang kamay ko. Dahil hindi ko gusto. Gusto ko nalang tumalon sa dagat. Mali ang pagkabitaw ko ng mga gusto ko sabihin sa kanya. Oh, ngumisi siya at mahinang tumawa. Binabastad mo ba ako? Yumuko lang ako at mahinang tumango. Hindi mo talaga ako gusto? Tanong niya sa akin bago ipinatong ang palad sa balikat ko. Look at me when you answer. Bubuga ako ng hangin bago siya tiningnan sa mga mata niya. Hindi. Sorry. Don't be sorry. Anya at matamis na ngumiti sa akin. Kung hindi mo talaga ako gusto, edi hindi. Ganun lang kasimple. Dagdag niya bago tumingin ng diretso sa mga mata ko. Pero may isang request lang ako. Ano? Nawala ang ngiti sa labi niya kasabay ng pagtayo niya na maayos. Pinatayo niya rin ako na maayos bago niya ipinatong ang dalawang kamay sa magkabilang braso ko. Don't tell me to stop liking you. Hindi ko napigilan ang pangungunot ng noo ko dahil hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ha? Napangiti siya bago marahang kinurot ang ilong ko. Sabi ko, huwag mo kong utusan na itigil ang nararamdaman ko. Just let me like you. Kahit yun na lang. Napanguso ko matapos kong marinig ang sinabi niya. Hindi ko kasi napigilan ang pagbigat ng pakiramdam ko dahil nagigilty ako and at the same time, naaawa sa kanya. Pero mas mabuti na ituon mo sa ibang atensyon mo. Sure ako na may babaeng handang ibigay sa iyong atensyon at pagmamahal na nararapat para sa iyo. Umiling siya sa akin bago niya inalis sa magkabilang palad niya. Ikaw ang gusto ko, Kendra. Wala na tayong magagawa para baguhin iyon. So, just let me like you. Napabugan na lang ako ng hangin bago marahan tumango. Oh, okay, kung yan talaga ang gusto mo, wala na akong magagawa. Basta sinasabi ko na sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Alam ko. Please, huwag mo nang ulitin dahil masakit. Pabiro niyang sabi. Sasagot pa sana ako na sumigaw na si Mike na pwede na kaming bumaba. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon na makaiwas sa kanya dahil kahit pa sabihin niyang okay lang sa kanya, pues sa akin hindi. Ang pangit pala sa feeling na may reject pero ano magagawa ko? Hindi ko nga siya gusto. Hindi ko pa sana gustong umuwi dahil kinakabahan ako sa pag-uusapan namin ni Lolo Henry pero wala na akong ibang choice dahil ayoko din namang maiwan dito. Ewan ko ba kung bakit. Basta sa tuwing naiisip ko na mag-uusap kami ng kabilang dalaway kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Siguro nag-overthink lang ako. Siguro, matagal na naman bago tayo magkita-kita ulit. Nakangusong sabi ni Mike habang hila-hila ang maleta niya pero agad din nagbago ang expression at ngumisi. Mabuti naman,
At nakakasawa na rin ang mga pagmumukha niyo. Dagdag niya pa at bumunghalit ng tawa. Asip naman gusto namin makita ang pagmumukha mo. Sagot ni Noah bago niya ito lagpasan. Pero may isang bagay lang ako mamimiss. Hirit ni Mike bago tumingin sa akin. Ang love team nila. Anya pero hindi ko na siya pinansin. Nagkunwari akong walang narinig at pumasok na lang sa kotse. Maya-maya pa'y pumasok na rin si Mr. Mondejo sabay utos sa driver na umalis na. Iba-iba kasi kami ng sasakyan. Si Noah ay sa ibang lugar ang punta dahil may shoot daw. Si Logan din ay iba ang destinasyon dahil may kailangang gawin. Habang si Mike naman ay mananatili muna sa lugar dahil may pupuntahan itong business meeting kasama isang prospect business partner niya. In short, kaming dalawa ulit ni Mr. Mondejo ang uuwi. Pero hindi na kagaya dati dahil ngayon ang awkward na ng pakiramdam sa pagitan namin. Parang may isang malaking harang na hindi matibag-tibag kaya imbis na kausapin siya ay sumandal na lang ako sa upuan at pumikit para kahit papaano ay makaidlip ako. Ilang sandali lang ay tuluyan na akong nakatulog. Nang magising ako ay nasa airport na kami. Ginising ako ng driver dahil nauna nang lumabas si Mr. Mondejo. Dali-dali tuloy akong bumangon at bumaba ng kotse para maabutan siya. Mabuti na lang ay may naghihintay pala sa akin na tauhan ni Lolo Henry na siyang gumabay sa akin papunta sa private plane na sasakyan naming pauwi. Nang makapasok ako sa eroplano ay nadatnan ko si Mr. Mondejo na nakasandal na sa isang upuan at nakapikit ang mga mata. Naganap na lang din ako ng pwesto malayo sa kanya at nang hindi ko siya maistorbo. Nang makapwesto ay minabuti ko matulog na lang pero hindi ko magawa-gawa dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Ilang beses na nagpapabalik-balik sa isipan ko ang pag-uusapan namin ni Lolo Henry. Ganoon naging sitwasyon ko hanggang sa mga sumunod na oras, hanggang sa makalapag ang eroplano. Nang sabihan ako ng flight attendant na nakarating na kami, ay mas dumoble pa ang kabog ng dibdib ko at umabot na sa puntong nahihirapan akong huminga. Gusto ko sana sabihin kay Mr. Mondejo ang tungkol sa text ng lolo niya pero mahigpit ding binili ni Lolo Henry na itago ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago tumayo. Honey, napalingon ako sa unahan nang marinig ko ang boss ni Mr. Mondejo. Let's go. Grabe, bilib na talaga ako sa kanya. Nagagawa niya pa rin umakto na parang walang iwasang nangyari sa pagitan namin. Siya na talaga, best actor. Pilit akong ngumiti sa kanya at tumayo. Kumapit pa ako sa braso niya hanggang sa makalabas kami ng eroplano. Pagkababa namin ay agad kaming natigilan na makita namin si Lolo Henry kasama mga tauhan niya. Matamis itong nakangiti sa amin. Welcome back, lovers! Magilaw niyang bungad sa amin. Inilahad niya ang likod ng palad na mabilis naman namin tinanggap at nagmano. What brings you here, Lo? Tanong ni Mr. Mondejo. Oh, I have a business with Kendra. We have somewhere to go. Sambling sagot niya bago ako tinapunan ng tingin. Right, Iha? Yes. Hindi ko mapigilang mautal dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Is that so? Tugon ni Ivan. Then, I leave her in your care. Lo, I also have an urgent meeting to attend. Dagdag niya pa bago tumingin sa akin. Han, mauna na ako ha? Anya at tinalikan pa ako sa noo bago tuluyang umalis. How sweet of my apo. Napatingin ako kay Lolo Henry. Hindi dahil sa sinabi niya kundi dahil sa kung paano niya iyon sinabi. Wala kasing lamang emosyon ang pagkabigkas niya ng mga salitang iyon. Iha, follow me in the car. Seryosong sabi niya at nagsimula na siyang maglakad. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil halos sumabog na ang dibdib ko sa kaba. Ramdam ko'y tila bibigay na rin ang mga tuhod ko dahil sa labis na panghihina. Mas tumindi pa ang nararamdaman ko na makapasok na kami sa loob ng kotse. Ramdam ko na ang bigat ng hangin nakapalibot sa amin. Ang tensyon napapabigat ng gusto sa nararamdaman ko. Lolo, ano pa palang pag-uusapan natin? Sinubukan kong patatagin ang loob ko pero hindi ko talaga kaya at nautal na lang ako sa kaba. Lolo? Don't call me Lolo, Iha. Matabang niyang sabi bago siya tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kitang-kita ko kung paano maningkit ang mga mata niya dahilan para mas tumindi pa ang nararamdaman ko. Namamawis na ang palad ko at maging ang aking mga paa. Don't call me Lolo when you're not even my apo's real wife. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko sinabi niya. Hindi ko napigilan ang pag-awang ng bibig ko kasabay ng panlalaki ng aking mga mata.
Magsasalita pa sana ako nang unahan niya ako. Yes, Iha. Bistado na kayo sa pagpapanggap ninyong dalawa ng apo ko.